Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So, ilang araw na ang nakalipas matapos sa dinggin ng Senado ang impeachment case ni VP Sara at tuluyan ng in-archive itong kanyang kaso. So, itong mga nakalipas na araw ay nag-obserba tayo kung tama ba yung ating sa pantaha ng nakaraang video ko na kung saan sinabi ko na nakita na natin na kung kanino kakampi ang sino. So sinabi ko ron sa aking last video na sa pakiramdam ko ang Senado o majority ng Senado ay directly or indirectly nakasuporta na kay Vice President Sara Duterte at ang Kamara magpasa hanggang ngayon ay syempre pinagkakaisahan pa rin si VP Sara at well, pwede ko rin sabihin na kampi pa sila o sila ang nakapani sa administrasyon, lalong-lalo na kay Speaker Martin Romualdez. So, itong mga nakalipas na araw ay maraming mga senador at kongresista ang nagpa-unlock ng panayam sa iba't ibang mga news outlet, sa mainstream media at sa social media. So, inobserbahan natin ang kanilang mga pangangatwiran at well, basically naman ang kanilang pangangatwiran, lalo na ang Senado, na kung saan ay in-archive nga itong impeachment case ni VP Sara ay sinasabing tumutugon lamang sila sa naging desisyon ng Korte Suprema at ayaw nilang magkaroon ng constitutional crisis. So, tama naman sila, syempre, kinakailangang sundin ang naging pananaw, naging desisyon ng Korte Suprema at ganun din naman ang pahayag ng ilang mga kongresista na nagsusulong nitong impeachment case na to. Sabi nila ay susunod sila o tatalima sila sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero syempre, ang tulad ng ibang kaso, may karapatan din silang mag-file ng MR o yung tinatawag na motion for reconsideration. Siyempre, inaantay pa nila ang magiging desisyon. Pero siyempre, halos katulad nga na sinabi ni Senador Tito Soto na kapag ka ang isang kaso ay na-archive, lalong-lalo na sa Senado, ay mahirap na itong i-revive ika nga. So, basically, tigok na itong impeachment case ni VP Sara para sa taon na to. Pero syempre, may remedyo pa rin ang Kongreso o yung mga nagsusulong ng impeachment case at sinabi nila, sa pagkakaintindi ko, ay aayusin nila itong impeachment case na ipa-file nila kung hindi man siguro ngayong taon na to, maaaring sa susunod na taon, pagkalipas nung sinasabi nilang 1 year ban. So, ito lamang nakaraang araw ay may napanood tayong isang parang press conference ng Kamara at ang pinaka napansin kong ang nakita ko parang spokesperson na yon nung araw na yon ay si Congressman Ridon. Hindi ko alam yung buong pangalan niya pero search na lang. So inobserbahan ko itong kanyang panayam. At sa abot ng aking maliit na dunong ay pinilit kong maintindihan yung kanyang mga sinasabi at ipaalala ko sa inyo, syempre, kabubukas-bukas pa lamang po ng 20th Congress na kung saan katatapos-tapos lang din syempre ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos at kumbaga doon sa kanyang
huling bahagi ng kanyang talumpati ay parang may marching order siya. Marching order siya sa lahat na dapat maimbestigahan, makapagbigay sa kanya ng listahan ng mga maanumalyang mga proyekto dito sa mga flood control projects sa ating bansa. So, kaya ko lamang po nabanggit yun dahil ito nga pong sinasabing ito nga pong katatapos-tapos lang na pa-press conference ng Kongreso na pinangungunahan nga nitong si Congressman Ridon ay siyempre tinatanong siya ng mga press people at may nagtanong ng patungkol kay VP Sara sa kanyang impeachment at meron ding nagtanong siyempre dito sa kumbaga gusto ng Pangulong mangyari at ito nga po yung maimbestigahan itong mga flood control projects na sa pakiwari ko dahil hindi naman siyempre hindi ko na rin nabilang kung mas marami bang nagtanong patungkol dito sa flood control projects o mas marami dito sa na-archive na impeachment case ni VP Sara. So, sa obserbasyon ko lamang po, kapag ka ang nagtatanong sa kanya ay ang tanong ay patungkol kay VP Sara at sa kanyang impeachment, syempre, ibinubulalas niya ang kanyang saloobin at siguro yung kanya na ring professional opinion, siguro dahil mukhang abogado siya, marami siyang komento patungkol po dito. Pinapahayag niya yung kanyang pagkadismaya sa Senado dahil hindi dapat magkaganon. Na ang Senado ay isang separate branch ng government kung saan may sarili siyang kapangyarihan at hindi kinakit. Sa pagkakaintindi ko sa kanyang sinabi na dapat hindi sila, kumbaga, nakinig sa Korte Suprema at pinagpatuloy nila itong impeachment case na to. Well, given naman, siyempre, dahil sila nga po yung nag-file ng impeachment case na to at halos sila ang pinakamasigasig na nagsusulong nito. Pero sa isang banda, kapag ang tanong naman ay patungkol dito sa mga flood control projects na alam naman natin na dumadaan sa kamay ng mga kongresista sa bawat distrito ng ating bansa, parang medyo evasive siya sa mga tanong na hindi malinaw sa akin. Para bang ang dating sa akin ay parang pinipilit niyang ilihis. Kumbaga, kung mahaba ang sagot niya sa mga tanong patungkol dito sa impeachment case na natulog, ganun naman kaiksi ang mga tugon niya sa mga tanong patungkol dito sa mga flood control projects. At kapag syempre, alam naman natin yung mga mamamahayat na nagtatanong sa mga katulad niya na politiko, na ating leader, talagang syempre, talagang pinag-aralan din naman nila yan. At yung iba dyan, medyo direct to the point na kung itanong. Kung ano ba to, ganito. So, napapansin ko sa kanya na kapag nga dito sa flood control projects, parang evasive at konting-konti lamang ang kanyang patugon. Na para bang sa pakiwari ko, sana mali ako. Sa pakiwari ko, parang pinagtatakpan niya yung kanyang mga kasama sa Kongreso dahil siyempre korupsyon din ang pinag-uusapan dito. Bilyong-bilyon, daang bilyong halaga ng salapi ng ating bayan ang pinag-uusapan dyan. At kapag kayo na ang kanyang sinasagot, evasive siya at kakaunti lang talaga yung mga itinutugon niya o yung mga sinasagot niya sa tanong. So, nagtataka lamang ako na bakit may mga
portion doon na kapag halimbawa na tinatanong kung ano ba yung proseso para malaman natin kung sino yung mga kongresista na nag-approve ng mga subline na project, yung mga kongresista nangungontrata, parang malabo sa pag-intindi paano yung proseso. Malabong-malabo sa akin na para bang sa tono ng kanyang pananalita ay dinidiscourage niya na o para bang ipinararamdam niya na sa atin na huwag na kayong umasak iimbestigahan namin yan dahil kami-kami lang to. Mas mahalaga sa amin si VP Sara dahil kapag ito ang naging presidente, kung loloobin, medyo malalagay ang kanilang sarili sa alanganin. Siyempre, kapag nagpalit na ng liderato ng ating bansa, lahat ng mga korap sa kasalukuyan, iimbestigahan niya. At hindi malayo na itong mga tao na to, itong mga kongresista na to na nagsusulong at masigasig na nagsusulong ng impeachment case na to, ang mga unang tatamaan kung sakasakali lamang na hindi sila magtagumpay dito sa kanilang isinusulong na impeachment case. So, pero syempre, sabihin na natin malayo yon, given malayo pa 2028 at hindi yon ang kanilang pakay kung bakit nila ini-impeach pilit si VP Sara. Bakit sa pakiwari ko kapag ang tanong sa flood control project, walang malinaw na tugon sa Kamara kung sila ba ay handa na isubject yung kanilang sarili, na buksan ang kanilang mga records ng kanilang mga flood control projects para masilip natin kung natapos na ba o kung hindi pa, magkano ang nagastos, magkano ang nakuha nyo sa bawat distrito sa taon na to. Bakit parang pagkaganon ang mga tanong, hindi sigurado yung nagsasalita o yung ini-interview sa itutugon niya doon sa mga ganong tanong. So, doon pa lamang dapat sablay, dapat bago siya nag-conduct ng isang press conference, dapat aware na siya na yung mga tanong na yun ay lilitaw. Di ba? So, dito pa lamang, para bang ang pakiramdam ko wala na ginagawang tama yung Kamara sa kasalukuyan. Isa pa lamang ng 28th Congress, at ang marching order ng Pangulo ay imbestigahan itong mga flood control projects na to dahil kailangan natin ito at daang bilyon na ang inuubos. Pero sa tuwing may dumadaang bagyo, may nababalitaan tayong mga flood control projects na hindi pa tapos, bogus o kaya sablay ang trabaho, nasisira. So, nagtatapon tayo ng pera sa mga ganong klaseng project na parang sa pakiramdam ko, ayaw imbestigahan ng Kongreso na dapat inuuna rin nila. Kasi puro bukang bibig nila, VP Sara, VP, nakakasawa na rin. Siguro baka yung Senado kaya nila inarka, nagsasawa na rin sila. Merong bagong trabaho na kinakailangan tuunan. Mas malaki pa panansya ko. Kasi sinabi nung isang kongresistang babae, isang, hindi ko na alam yung pangalan, pero parang ano siya, hindi naman siya, kongresista siya, pero parang sa party list siya. Mas mahalaga sa kanila si VP Sara. At pinipilit nilang maging interesado o ituon ang isip ng taong bayan kay VP Sara. Imbes na dito sa mga flood control projects. At sinabi ng babae na yon na ang di umano ay inumit
kinurap ni BP Sara ay nasa halagang 600 milyong piso lamang. Pero itong kay Pangulong Bongbong Marcos, ang pinag-uusapan ay daang-daang bilyon. Ayaw nilang pakialaman yun. Kasi sila yun eh. Yun ang nararamdaman ko sa kanila eh. So, dapat siguro obligahin natin itong ating mga kongresista na imbestigahan itong mga maanumalyang proyekto na to. At dapat, ang manguna dito ay ang Commission on Audit. COA. Dapat COA. Dahil alam ko sa kanila bumabagsak yung kumbaga, may mga dokumentong bumabagsak sa kanila para pagdating sa mga ganyan, sa mga budget. Meron silang record niyan. Dapat sila ang manguna. Hindi ang Kongreso dahil kapag tingin ko ang Kongreso ang nag-imbestiga dyan, walang mangyayari. Sasabihin nila walang korupsyon. O dili kaya ang ilalaglag nilang mga kongresista yung hindi kasama doon sa sumuporta kay Speaker Romualdez. Naalala ko, napanood ko rin yung isang interview ni Congressman Toby Tiangco na kung saan, kung gusto pala nating malaman yung kabuuan ng ginastos, itong 2025 national budget yun lang ang binabanggit niya. Pagdating sa ganon, yung tinatawag na small council na kung saan ang isa yata sa mga nanguna dyan ay si Congressman Ko ng Metro Manila. So, dapat siya daw ang tinatanong natin, dapat buksan niya yung libro na kung saan nakatala yung mga pinagkagastusan o yung bahagi ng salapi. Itong 2025 national budget, dapat siya ang utusan. Pero sadly, evasive din si Congressman Ko at maraming requirement. Yung pa isa, bakit kapag kay BP Sara, wala nang masyadong requirements, agad meron na silang ebidensya na ipipresenta. Kumbaga, sandalian lang nila nakukuha. Pero kapag yung mga korupsyon na sa Kongreso ang pinag-uusapan, para makakuha ng ebidensya, parang napakahirap kunin at napakataas ng mga requirements, para makakuha ka ng mga kailangang ebidensya para makita natin kung nagamit ba ng tama itong mga pondo na to, sino-sino yung mga Kongreso o mga kongresista na nakakuha ng malalaki, pero wala namang pinagkagastahan. So, parang ang pakiramdam ko nga dun sa press conference na yun, parang inililihis ng mga kongresista yung atensyon ng tao dito sa mas malaking perang nawawala kumpara dito sa iisang tao na potensyal na maging presidente. Kasi sa ayaw at sa gusto natin mga amo, pag-uusapan na ang 2028 national election at itong taon na to, sumablay na ang Kongreso o yung mga taong nagtutulak, nagsusulong ng impeachment case na to. At kung sa susunod na taon pa nila, sa susunod na taon pa sila magkakaroon ng pagkakataon para makapag-file ng impeachment complaint, parang medyo huli na. Dahil siyempre pagdating ng Disyembre, ito lang buwan na to hanggang bago dumating ng Disyembre, ang lahat ng politiko sa buong bansa ay nakikiramdam na kung na kanino ang amor o ang simpatya ng masa. Alam natin, marami na ng mga eksperto nagsasabi humihina na ang impluwensya ni Pangulong Bongbong Marcos at tumataas naman ang kumpiyansa ng masa kay BP Sara. So, hindi ako magtataka kung mag-resort na sa mas drastic na hakbangin
ang mga taong nais pabagsakin si VP Sara. Kasi ganun din ang gagawin ko kung nais kong pabagsakin si VP Sara. Gagawa at gagawa ako ng mga kwento, ng imbento para masira ang isang VP Sara. Pero tama din yung sinabi ng Korte Suprema, yung proseso ang naging problema. So, dapat siguruhin ng mga nagsusulong na to, ng impeachment, hindi lang makasunod sa tamang proseso. Kung hindi, maipresenta ang mga matitibay na ebidensya kung nais nilang pamagsakin si VP Sara. Kaya lamang, nasasakripisyo na ang serbisyo na dapat sana'y ibinibigay ng Kongreso. Nalilihis na ang trabaho ng Kongreso at ng Senado at natutuon na lamang dito sa punyetang impeachment na to, kaya nakakasawa na rin. At meron tayong bagay na inaasahan ngayon. Ito ang mga flood control projects na mga maanomalya na di umano ayon na rin sa Pangulo, may mga kongresistang nangungontrata din. Which is bawal. Bawal po sa batas yun. Ayaw nilang imbestigahan. At kung iimbestigahan man, inilalahat nila na napakahirap ng proseso. So, mas mahirap yung proseso na yung kumpara kay VP Sara. So, dito nila nilalagay ang atensyon ng tao. Ang masama lamang, at hindi pabor sa kanila, halos marami nang hindi rin kumakagat. At nakikita ko na pang-personal na o pinipersonal na ng ilan sa mga kongresista itong impeachment case na to dahil alam nila na kapag nanalo o kumandidato si VP Sara bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 national election, kilala naman natin ang ugali ni VP Sara. Gumaganti yan. At sa tingin ko, mas masahol pa sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ugali ni VP Sara. Maraming paraan para pabagsak ang isang Sara Duterte. Ang nakakalimutan lamang ng mga taong na to, lahat ng resources, lahat ng atensyon nila, diyan na lamang nakatuon at doon sa kanilang mga dapat na sanang trabaho at obligasyon sa bayan ay napapabayaan na nila na nagre-resulta sa pagkaumay ng masa sa kanila. So, magpapatong-patong ang problema nila kapag hindi nila inayos yan. So, ano ang magandang solusyon? Kailangan asikasuhin nyo itong inuutos ng Pangulo, itong mga maanumalyang flood control projects. Hindi ako magsasawang sabihin, ipakita nyo yung pinagkagastusan. Pakita nyo yung mga proyekto. At sino-sino yung mga kongresistang nangurakot sa pondo ng bayan. So, dito ko muna tatapusin ng video na to mga amo. At sa susunod ko mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po sa inyo.